iba-iba talaga ang pagtingin ng bawat tao. Kaya naman dapat lagi tayong rumispeto. Ako po ang inyong lingkod, Tagapanood TV. Isang mabiyaya at masaganang araw po sa ating lahat. Welcome back po dito sa ating YouTube channel at Facebook page. Ngayong araw po ang ating bibigyan ng reaction, komento, opinion ay ang balitang Carlos Yulo, golden example para sa lahat ng kabataan, at yan po ay galing sa channel ni Showbiz Trend Update. Nasa description po yung link na kanyang channel, bisitahin po at pakisuportahan na rin. At bago po tayo magpatuloy, nais ko lang po kayong pasalamatan sa inyong walang sawang suporta at pagtangkilik po dito sa ating channel. Kaya naman wag na natin patagalin to, simulan na po natin ang ating reaction video sa araw na to mga tagapanood. Let's do this! Welcome back sa aking channel. Filipino businessman Manny V. Pangilinan inulan ng batikos matapos sabihin sa publiko na si two-time gold medalist Carlos Yulo ay golden example para sa lahat ng mga kabataan. Panuurin at pakinggan ang buong detalye. Tila wala ngang pakialam ang Filipino businessman na si Manny V. Pangilinan sa mga isyu na ibinabato sa two-time gold medalist Carlos Yulo, dahil sa kabila ng mga negatibong natatanggap ng Pilipino athlete sa publiko ay positibo pa rin ang naging panayam ni MVP na isa sa pinakamayaman na tao sa buong Pilipinas. Kung matatandaan ay isa si Pangilinan sa nagbigay ng parangal kay Carlos at incentives na tumataginting na 10 milyong piso. Bukod dito, nagkaloob din daw si Pangilinan ng 5 milyong piso sa coaching team ni Yulo, at tig 5 milyon din ng Olympic ang mga bronze medalists. Ayon kay Pangilinan, isa daw si Carlos Yulo bilang golden example para sa mga kabataan na nangangarap din bilang isang maging magaling at sikat na atleta. Sinabi rin ni Pangilinan na pepektong modelo si Carlos para sa lahat ng mga Pilipino, lalong-lalo na sa mga atleta. Gayunman, marami naman ang naniniwala kay Pangilinan na totoo naman daw na dapat tularan ang dedikasyon ni Carlos dahil sa pagiging masipag at disiplina nito sa training. Pero ang pagiging bastos daw nito sa magulang at kawalang respeto ay hindi daw dapat tularan. Sino ba naman ang magulang na gustong marinig sa isang anak na sabihan siya ng isang magnanakaw at sinungaling? Isabay pa dito ang pambabastos ng kanyang girlfriend sa kanyang ina at sabihan din ng isang magnanakaw. Narito ang kanilang mga komento. Anong golden example pinagsasabi mo? Not even one time na pinasalamatan ng magulang niya. Very ungrateful ang Carlos Yulo na yan. You put your foot on his parents' shoes and called you thief and a liar. Anong mararamdaman mo bilang magulang? Carlos is a heartless person. We all have parents once, we will not get another one. So let's make the most of it. I loved and took care of my parents, misses them so much. Mali po kayo ng sinasabi nyo hindi siya perfect model. Huwag na pong maglukuhan. Nakikita at naririnig nyo ang mga ginagawa at sinasabi niya. Huwag kayong magbulag-bulagan at magbingi-bingihan. No, she is not disciplined, cause nagsasabi ng magnanakaw ang nanay, dapat hindi tularan yan under desaya sa jowa. He is not perfect model. Pahinga na siya, wait ang karma. Bastos sa magulang. Athlete yes, but yung attitude niya, good example po ba yun? Try nyo po intindihin ang parents niya, yung minumura niya sa video. Turuan nyo din po ng magandang pag-uugali ang magulang po. Isa lang yun, try nyo po umintindi din kung sa inyo po nangyari yung ganun, masakit di po ba? But he is not good example sa kabataan, baka gayahin siya sa ginawa sa magulang. Sana kung may sama siya ng loob sa pamilya niya, huwag nang gamitin ang apelyido na Yulo, mag-iba na siya, go to PSA. Tsaka baka demanda siya ng Milo kasi sinisiraan niya ang Milo, na nakakalason daw. Perfect ba yan si Carlos Yulo? Lahat ng atleta magiging bastos na sa nanay nila. Hindi yan gawain maging role model, sinisira niya ang tradisyon ng mga Pilipino. Sa pagiging atleta po mga tagapanood, ako talaga ay dalawang kamay thumbs up sa kanya. Dapat siyang tularan, yung dedikasyon niya, yung galing niya, yung husay niya, yung motibasyon at dedikasyon, pagmamahal niya sa gymnastic, yun po, yung sipag sa pagtitraining, yun po, dapat manahin talaga yun at sundan ng mga kabataan pagdating sa pagiging atleta. Pero sa personal na buhay po, sa pagiging anak, tingin ko po, hindi ekis po siya ron mga tagapanood. Kasi ang huwarang tao, mapagmahal at maalaga yan sa pamilya, sa magulang, di ba? Oo, sige, ando doon na po tayo na minsan, di tayo perfecto nagkakamali tayo, nasasaktan natin ang ating mga magulang, verbal man yan, 'di ba? Kasi siyempre physical hindi po pwede yan mga tagapanood. Laking kabastusan na 'yon. No, sabihin na natin kasi wala kang perpekto Nasaktan mo yung magulang mo, na pagsalitaan mo. Pero humihingi po tayo ng patawad mga tagapanood at hindi natin sila kayang tiisin.
Di ba sa nakita nga lang natin nung pagdating niya sa galing siya sa Paris doon sa Olympic, pagdating niya, di ba, pinarada po sila. Yung tatay niya nandoon lang sa kalye, nakatingin sa kanya. Di ba sila pinaparada po? Di ba dapat sana po ako pride ako ng halimbawa, ako pride ako ng Pilipinas. Nag-uwi ako ng 2 gintong medalya. Naturally, request ko yan sa pamunuan. Kasama ko po dapat yung mga magulang ko rito. Kasi kasama ko sila sa laban na to, sila po yung dahilan kung bakit nanalo ako ng 2 gintong medalya. Hindi po ako papayag na hindi po sila nakasampa rito sa sakyan, nakasama natin magparada. Pero wala po siyang ganun, mga tagapanood. Nakita nyo naman na kumaway lang po yung tatay niya. Dati pag nananalo si Carlos Yulo ng gintong medalya, pag sinasalubong may party, ando doon po yung pamilya niya. Di po ba? Pero nitong ngayong huli, wala po talaga, mga tagapanood. At isa pa po doon talaga, yung pinaka hindi mo talaga dapat na ginawa sa magulang mo is yung ipahiya sila sa media. Lalo na tawagin mong magnanakaw at sinungaling dahil lang naniwala ka at sumunod ka sa kagustuhan ng babaeng minamahal mo, ipinaglalaban mo. May dahilan ng magulang kung bakit tumututol yan. Merong nakita ang mali yan. Paulit-ulit po yung sinasabi ng maraming tao sa kanya, pero hindi po naiintindihan ni Carlos Yulo yun. Masyado po siyang nakapokus o nakatutok lang sa pagmamahal niya kay Chloe San Jose. Wala po siyang nakikitang kamalian ng dalaga. Bagkus ang nakikita niya po yung ehemplo na eto ang gusto kong makasama hanggang dulo. Pero hindi niya po alintana na kahit na masisira yung pamilya niya, masisira siya sa ibang tao, wala po siyang pakialam dun. Itong si Carlos Yulo, mga tagapanood, yun po yung nakikita ko sa kanya. Parang ang gusto niya lang talaga is patunayan sa magulang niya at sa lahat na ipaglalaban niya si Chloe San Jose hanggang sa dulo, dahil yun ang paniniwala niya sa buhay niya. Na pag nakapagtagpo na siya ng babae na karapat dapat sa kanya, ay papahalagahan na niya yun. At hindi po siya maniniwala sa ibang tao, maging sa sarili niyang ina, hindi niya paniniwalaan yun, mga tagapanood. Ganun po siguro yung dedikasyon ni Carlos Yulo pagdating sa pag-ibig. Parang dedikasyon niya rin o pagmamahal niya rin sa gymnastic na talagang walang makakapigil sa kanya. Mananalo at mananalo siya, kakamitin niya ang matamis na tagumpay sa dulo at maiuwi niya ang gantimpala o karangalan. Parang ganun siguro pumapasok sa isip ni Carlos Yulo pagdating sa pag-ibig niya kay Chloe San Jose. At isa pa sa pinakamasaklap na ginawa nito ni Kaloy is yung nag-birthday yung tatay niya. Wala namang kinalaman sa alitan nilang mag-ina. Hindi man lang niya yata nabati yun. Hindi man lang niya pinadalahan ng panghanda. O hinandaan man lang kahit hindi siya umatin doon, mga tagapanood. Yun po yung isa rin sa pinakamasakit ako, katulad ako, ama ako. Nakakalimutan ako ng anak ko sa ganyan. Kahit kami, simple lang yung handaan. Pero dapat maalala man lang ng mga anak mo. Masaya na yun, mga tagapanood. So yun lang po, mga tagapanood, na may nagustuhan nyo po yung ating talakayan sa araw na to. At kung kayo bago lang po na napadaan dito sa ating channel, huwag nyo po sanang kalimutan na mag-subscribe. Hit nyo na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago pang video na ating ilalabas. Share, like, and comment din po kayo, mga tagapanood. Atin yung babasahin at pupusuan. So hanggang sa muli po, ito yung Tagapanood TV. Komento at opinion lamang, wala pong personalan. Paalam po at mabuhay po kayong lahat.